Grabe tong bata na to. Ang daming problema sa kalsada ngayon, ano? Ang daming nangyari. Napanood niyo ba yung yung magandang vlogger, yung sikat na sikat? Yung nagmumotor. Sayang tong bata na to. Kasi kung yung yabang uunahin mo, hindi mo i-consider yung sitwasyon ng iba. Kabata-bata mo pa. Ang yabang-yabang mo na. Yun kung minsan yung mali, no? Lalo kung sikat yung tao, tapos mayaman. Kapag ka mayaman, yung isang tao, tapos nakatagpo ng kapwa mayaman, pungguan yan. Yan. Itong sinasabi ko na to, viral ngayon dito sa social media. Nagmumotor siya, pinakita bako-bako yung daan, so mayroong mabagal na nagpapatakbo, pero dahil siya nakamotor, kaya niyang magmatulin. Dahil ang motor, designed para sa mga rough road na ganon, at saka yung mga maliliit na spaces, pwede silang sumingit. Nag-overtake siya doon sa isang sasakyan. Okay na sana naka-overtake eh. Ang ginawa niya, siya ng pinakyo niya. Yung parang minura ba? Nag-sign siya ng mura. Yung ganon. Yung ganon. No. Ngayon, okay na rin sana yon. Okay na yon, girl. Ang problema, inabangan mo pa siya. Oo, inabangan mo pa siya, tapos minura mo, habang tumatakbo ka, galit ka, dahil hindi mo nagustuhan yung ginawa niya, umovertake ka doon sa right side. Okay na sana. Sana hindi ka na huminto. Huminto ka, inabangan mo pa. Diba? Siyempre, parang nakaapa ka ng ego. Lalaki, taga Sambales. Di nung nakitang inabangan mo siya, bumaba. Ayun. Kinonfront ka ngayon. Pero sa halip na maging maganda yung conversations, nauwi sa hindi maganda. Recording yon, tapos ipinost mo. Ipinost mo pa. Eto ngayon, problema ka ngayon. Kinasuhan yung batang vlogger. Sikat eh. Sikat. Wala naman sana talagang problema eh. Kung minsan, yung tao talaga hindi sinasadya, sa sobrang kayabangan, nagkikreate ng problema. Nung nakita ko ito naalala kong bigla yung ginawa ng dentista sa anak ko. December 9, 2023. Itong dentista na to, yung motor ng anak ko, nakahinto siya dun sa kanto. Kasi siyempre, merong approaching na sasakyan. Crossing yun eh. So, kailangan niyang huminto para maghintay siya ng chance niya para tumakbo. Ang problema, yung sasakyan ng dentista na taga ron sa amin, sa halip na okay lang na dumaan siya, susuruin niya yung anak ko. Tapos, nung sinuro niya, siyempre, nag-react yung anak ko. Tapos, nung minura-mura pa ang tanong ng anak ko, bakit mo ko susuruin? Tapos, negative yung sagot ng dentista. Dentista yon, diba? Dentista sa amin yon. Ngayon, nagkaroon ng argumento. Bakit ko uli binanggit itong nangyari sa anak ko? Kasi nakita ko yung ginawa ng bata, si Aliana. Sikat na vlogger na bata. Yung mga nakamotor, hindi mo naman alam yan kung babae o lalaki. Kasi todo nakabalot yan dahil mainit, tapos naka-helmet. Ang yabang mo, girl. Ang yabang mo, di ba? Wala ka sa lugar. Ano kaya magiging kaso nun, ano? Driver din kasi ako sa Philippines, not here in America. Yung umovertake ka pa lang, doon sa gawing kanan, mali na yun Tapos, pagkatapos mo umovertake, nag-sign ka ng fuck you. Finak you mo yung driver. At hindi pa yon. Habang tumatakbo ka, naka-record kami ng mura mo. Recorded
Ngayon, nung minumura mo, hindi ka pasensyahan, huminto ka, inabangan mo siya. Tsaka kayo nagtalo, di ba? Puro, bakit mo ako pinakyo, yun, bakit ka man namamakyo, sabi ng lalaki. O, ano nga ba? Bakit ba? You tell me, ganun siya. Pero the truth doon, maling-mali ka, girl. Tahimik na tumatakbo yung sasakyan, di ba? Ngayon, nagkaroon ng reaction sa social media, bakit ko to kinontent sa dami ng mga napanood ko. Gusto ko sanang gumagamit ng mga clips nila, video clips, kaya lang, I tried once, twice, na na-copyright ako eh. So, bawal talaga. Yung nakapag-video clips ng mga video ng iba, I don't know how they handled it. Pero ako kasi, dahil I don't know how to handle it, so I prefer na magkwento na lang. Maling-mali yun eh. Pinakita mo lang, ikaw na magandang bata, na sikat na vlogger, pinakita mo kung ano ka at kung dapat ka bang i-follow pa. Sana wag mawala yung mga followers mo na thousands. Sana wag mawala. Kasi kung isa ako sa follower mo, ang sakit-sakit nun, di ba? Ngayon, ang daming nagre-react at ang daming ngayong gumaya sa'yo. Kaya lang, in a comedy way. Di ba? Yung katatawanan, nakakahiya yun. Di ba? Tapos umiiyak siya sa, nag-video silang pamilya, umiiyak siya. Paano magagamot ng crying mo yung ginawa mong kabastusan dun sa tahimik na nagmamaneho lang, na buong ingat na dumadaan do sa rough road. Rough yung road eh, kitang-kita eh. Kasi hindi lamang 5 videos ang lumabas doon sa incidents na yun. Yung incident na yun, viral ngayon. If I were you, if I were the driver, sasampahan kita ng kaso talaga. Diba? You damaged the person. Kilala pala sa Zambales yung nandun sa sasakyan. Ngayon, nag-declare ang Zambales na persona non grata si Aliana sa lugar nila. Dapat lang yun. Ang nakakaano dun yung mga pina-follow natin. Hi Jocelyn Season Villar, thank you for watching. Yung mga pina-follow natin sa social media na kinakaaliwan natin, maganda sila, maganda yung pinapalabas nila. Hindi natin alam who are they. Hindi natin alam ano yung personalidad nila. Ano yung pag-uugali nila pag wala sila sa video. Di ba? So, isang sample si Aliana na maganda, bata, mayaman, nag-click sa video, nag-click sa social media. Pero, isang pagkakamali niya, na-reveal, ano siya. Diba? Kaya nga sabi ko nga sa dami ng finalo ko, halimbawa 10, doon sa 10 kong finalo, 4 na lang yung natira Bakit? Pero hindi ako nag-unsubscribe. Andun pa lang, nakasubscribe pa rin ako, nakafollow pa rin ako kung sa Facebook siya. Pero, hindi ko na pinapanood. Bakit? Kasi, na-turn off ako. Kasi, ang sama ng ugali. Bastos. Nakakatuwa. Okay, pero ang sama ng ugali. Nung minsan naispatan. Pero still, there are people na okay pa rin siya. Kasi nag-i-enjoy. Pero ako, ang sabi ko, ang katwiran ko, ano yung reason bakit kita dapat i-follow? Ano yung reason bakit dapat kitang i-patronize? Nag-gain ba ako ng something from you? Nag-gain ba ako ng something good? Diba? Hindi ba evil things yung nag-gain ko sa'yo? Or parang wala lang, hindi ba? The social media, ito po ay business. Business ng isang tao na naglo-load, na baka sakaling makita siya o mapanood siya, magba-viral, and later on,
magkakaroon siya ng maraming benefits from that videos na ginagawa niya. Ano to parang suntok sa buwan. Magkiklik ka ba? Okay. Pag hindi ka nag-click, sige, sumuntok ka pa rin. Don't stop. Malay mo baka magkaroon ka ng chance na makita o makilala. Pero one good thing na nakita ko dito sa social media, it will protect you in a different way. Like in my case, I was bullied, I was damaged, I was destroyed, at patuloy hanggang ngayon. Pero nagkaroon sila ng konting paghinto. Nagkaroon sila ng konting takot. Kasi you're revealing, yung pinapakita mo at sinasabi mo ano yung pangit sa'yo. Sometimes, yung isang tao, just to gain audience, to have audience, to be popular, nagiging plastic. Pero yung tunay niyang pagkatao, malademonyo pala ako, diba? Tapos, isa pa doon sa nakita ko pa, ang daming aksidente ngayon, sa Philippines. Kaya takot ako magmaneho Kasi sa Philippines, ang mabagal ako magmaneho. Dito sa Amerika, kung ang speed kong pinakamatulin sa Philippines ay 60 kilometer per hour. Dito po, hindi kilometer, miles. So, idodouble mo yung 60 kilometers mo para makuha mo dito yung miles. Imagine, yung 60 ko ang tulin-tulin ko. Natutuloyan na ako sa 60. Pero most of the time, 40 kilometers per hour lang ako. Slow driver ako. Kasi, alam ko, yun lang yung kaya ko. Kaya, hindi ako nagdadrive dito sa Manila. Sa Amerika. Kasi doble. Yung 60 na yon, 100 kilometers per hour yun. Kasi yun yung limit dito, ganun. Miles per hour halos madodouble yung 60 mo. Sa NAIA International Airport, Terminal 1, nakapark na yung sasakyan. Nakapark na siya, departure, mga aalis. Ngayon, nung nakapark siya, kitang-kita do sa camera, bigla, matulin siyang umandar, papasok doon sa entrance ng departure area ng NAIA Terminal 1. Maraming nakatayong tao, maraming mga tao, hinarurot niya yun. Kasi syempre, departure nagdadatingan na. Siya yan naghatid. Alam niyo ba, dinapurak ng sasakyan na yon ang maraming tao. Durog yung bata na 5-year-old babae. Naghatid lang yan Talaga durog. Talagang nadapurak. Kasi sila yung tinumbok. Maraming damay. Pero ang pinaka-na-damage talaga yung bata. 5-year-old girl. Naglulupas sa yung tatay. Naglulupas sa yung tatay. Tapos, yung sasakyan, tumumbok doon sa salamin. Sa malaking salamin, pero merong poste, kaya hindi nabasag yung salamin. Durog yung harap Durog yung bata. Diba? Kakalungkot naghatid ka lang. Aalis. Pupuntang Amerika. O siguro kung saan man. Tapos merong nakapark na, talagang nakapark na biglang umandar. Ay, makikita mo yung driver. Kasi yung driver naka-red. Naglulupas akala ko yun yung tatay. Pero nung dinasag yung camera, yung tatay pala doon, bago ko nalaman na tatay yung naglulupas na isa na nakaputi. Kasi dalawa yung naglulupas isang nakapula at saka isang nakaputi. Sino kaya kakoy nakapula? Yung kay tatay. Pero, it took me 5 videos para makita ko na yung nakapula, yun yung driver. Kasi on the 5th video, na pinakita ng netizens, naka-red yung driver. Yung tatay nakaputi. Kakalungkot, kakalungkot, diba? Hindi mo alam ano yung nangyari, diba? Ang daming haka-haka. Sabi nila, hindi raw marunong yung driver kasi sa halip na preno yung naapakan, yung silinyador.
Ang tulin siguro. Pero nakapark na siguro, hindi niya na, kasi automatic yung sasakyan. See? Aksidente. Those are accidents na hindi mo sure na masasabi. Pero yung nangyari doon sa Aliana, yung magandang bata, magandang dalaga, na inovertaken mo sa kanan, tapos pinakyo mo, nung ma-overtake mo na, tapos minumura mo habang tumatakbo ka, hindi ka palasyahan, huminto ka, at inabangan mo yung sasakyan. Nung bumaba, binastos mo pa. O, bonggang-bongga tong bata na to, napakabait mo. Diba? Napakabait mo. Katulad ka nung dentista doon sa bayan ko, doon sa kanto. Ang bahay ko eto, mula doon sa kanto, sa crossing, ang bahay ko 1, 2, pang-4 o pang-5 houses. Doon sa kanto na yun, pinakanto, may katapat na dental clinic. I cannot mention your name, ayoko din pero gusto ko i-ano yung location mo di ba? May hardware na ganun doon sa kabilang kanto, nung kanto ko. Tapos merong dental clinic. Yung dentista doon, nakatayo lang yung anak ko, naka-off sa motor, hinihintay yung turn niya para makadaan doon sa road, di ba? Susuruin, di ba? It's not an accident. It wasn't an accident, hindi yung aksidente. Yun ay intentional. Ano pagkakaiba ng intentional sa aksidente? Ano yung bearing? Ano yung mas mabigat? Yung intention mong sinuro o yung naapakan mo yung preno, naapakan mo yung silinya sa harip na preno, kaya napatay mo yung bata at saka nasaktan ang marami. Diba? Alin doon yung ano yung may bearing doon, hindi ba? Na still liable yung driver. Tapos ano yung magiging damage, I don't know, kasi hindi man ako abogado. Amilin Reyes Enriquez, hi Insan, thank you for watching. Ellen Alcantara, Beb, thank you ha. Andito na ako sa bahay ng kapatid ko. Ala na naman akong pasyente. Ano naman, tambay na naman ang caregiver, di ba? Kahapon hindi ako nakapag-live, hindi ako nakapag-video kasi ang tamlay ko kahapon, ang lungkot ko kahapon. Although I've had trainings yesterday, and then I got an interview rin sa isang pasyente. Pero yung hiring, hindi pa sigurado. Nagpapasalamat din ako kasi kahit pa paano, meron ako naging training na hihintayin in the future, someday, sana makuha ko. Kala ko makukuha ko na yun Kala ko available na job, hindi pa pala. Diba? Parang reservation ako, parang ganon. Tapos yung isang interview ko din, nung morning na yun, kahapon, waiting rin ako sa result kasi hindi pa kailangan ng caregiver, mga 2 weeks pa o 1 week pa, hindi ba? Yun yung buhay namin dito sa Amerika as caregiver. O balikan natin yung yabang ng batang Aliana na maganda. Sabi nila doon sa ibang video, sayang nga, gusto ko ipakita sa inyo yung mga mga clips kaya lang hindi talaga pwede Sabi nung tatay nung Aliana o kapatid yata yun, pupuntahan nila at hihingi sila ng apology. Pero sagot nung nakita siguro yun nung side nung lalaki, nung driver, sumagot yung kapatid nung pinakyo, hindi kayo nag-apologize, hindi nyo kinausap yung kapatid ko, sabi nung kapatid. Tapos rumesback na naman yung kampo nung vlogger. Sasagutin daw yung demanda. Sige daw, magdemanda. Why? Oh, why? Diba? Bakit? Sa halip na magpakumbaba o sa halip na makipag-ayos, bakit handang lumaban? Is it hard for a person to accept na nagkaroon ng mistakes? Hindi ba? Sino nagkaroon ng pagkakamali doon? Yung umovertake sa kanan, dahil mabagal yung takbo, yung speed ng sasakyan, baku-bakoy daan, ikaw nakamotor, tapos pag overtake mo, pinakyo mo yung driver, at hindi lang yon, habang tumatakbo ka, naka-record ka kasi vlogger ka, pinagmumumura mo. Tapos sabi mo pa, huminto ka at inabangan.
Diba? Isa kang influencer. Isa ka sa mga tinitingala ng mga followers mo. Why are you acting like that? Hindi ba? Ang isang influencer, you can play dito kasi sa social media. Pwede mong itago kung sino ka talaga eh. Pwede mong i-hide yung tunay mong ugali. Ang pwede mong ipakita dito yung gusto mo lang na maganda tungkol sa'yo. Pero there were times na nare-reveal yan. Maraming mga nangyari ng insidente na na-reveal yan. Kaya lang, dahil sa sobrang iniidolo ka nila, dinidyos ka na nung iba, nako-cover up yun. Diba? Okay lang yan, beb. Rest ka muna. Ayoko mag-rest, beb. Walang pera sa resting. Pag ang caregiver, walang nagpapahinga, naglilibot, nagliliwaliw, walang trabaho yung walang pera yung gamit lang ng gamit ng credit card yun. Diba? So, nakakaano, sino nga ba ang may sala? O eto pa, nagbakasyon lang, naglibot lang, mag-anak, a-attend lang ng camping, nakasakay sa van, napit-pit yung van, patay lahat yung sakay, lilibot lang o diba? Tapos yung isa naman, mag-asawa, ganun din, napit-pit din ng mga truck, diba no? Kaya nakakatakot kaya pagka may truck yung nasa harap mo, truck yung nasa likod mo, mag-give ka na ng distance, hindi ba? Kaya lang, still, aksidente, pagka pinili ka sa aksidente na yon, whether ikaw na pinakamayaman o pinakama-impluwensyang tao o pinakamahirap, pag time mo na para sa aksidente, it will come, it will happen. Kaya, nakakatakot, diba? Pagka tadhana mo na, anything you do, anywhere you are, it will come. Kaya lang ang sakit, di ba? Sasabihin mo, naglibot lang, namatay. Magkakamping lang, yung van na pit-pit, kakalungkot, di ba? Kaya, ang tangi kong masasabi, ingat, ingat, ingat. Magbait, di ba? You never know what will happen, di ba? Saka, yung mga tao na inaapi mo, hindi man sila yung gumanti sa'yo, magbubumirang yan. Time will come. You will reap what you sow. Yung mga pinaggagawa mo, mga binuo mong mga kawalanghiyaan, aani ka dyan ng maganda. Kasi, kung kawalanghiyaan yan, aani ka rin ng kawalanghiyaan. Not from the person na winalanghiyaan mo, maybe, but from others. Diba? Nakakalungkot yun. Ang dami-daming nangyayari sa Philippines. Dito rin sa Amerika. Dito naman sa Amerika, nakakatakot. Dito, walang mga rehas-rehas eh. Still, hanggang ngayon, hindi ako makaka-get over dito eh. Ilan taon na ako dito? I was here 2014, 2025 na ngayon. Siya, hanggang ngayon, hindi ako makaget over na yung buong bahay mo, puro salamin lang. Batuhin lang ng bato, paluin lang ng kahoy o ano, mapapasok ka na. Pero still, ganun lang din dito. Walang bakal-bakal, walang rehas-rehas. Pero nailalak yung door. Diba? Pero sa Philippines, nakabakal na yung bahay mo, meron ng wangwang, meron ng mga alarm, meron pang kuryente, napapasok pa, diba? Dito sa Amerika, believe din ako talaga eh. Kanya-kanyang lugar, hindi ba? Ngayon, ako, andito walang trabaho. Malungkot ako. Nade-depress ako kahapon. Nakalimutan ko na ang gamot pala nung depression ko ay mag-live o mag-video. Nakalimutan ko na naman. Kasi kapag ka tayo ay puno ng saloobin o alalahanin, di ba?
nakakalimutan natin, may solusyon pala, di ba? Kahapon, uminom ako ng pampakalma kasi I was so depressed yesterday. Cause ng depression ko, yung wala akong trabaho. Pero bago ako mawala ng trabaho, depressed na ako. Bakit? Kasi I was told na meron akong deadline of stay doon sa pasyente kasi ililipat na siya sa facility, sa nursing homes. Dahil ganun dito diba? Ganun dito. Yung mga magulang ng mga ibang lahi, nililipat ng lugar na mas mura. Tapos yung bahay ng magulang, ibinebenta, hinahati sa magkakapatid. Sa ayaw at sa gusto ng nanay o tatay. What can you do? Mahina ka na. So you have nothing to do but to follow sa gusto ng mga anak. So yun yung buhay dito sa Amerika. Nakalimutan ko na ang sagot sa kalungkutan ko at depression, makipag-usap sa inyo. Mag-videong ganito. Kaya mapapansin ninyo, madadalas ako mag-live to ease and to give myself comfort. Kasi, nade-depress ako. Wala na naman akong source of income. Itong panahong ganito, ito yung pinaggagayakan ng mga katulad kong caregiver. Ang problema sa akin, nagbabayad pa ako ng utang hanggang ngayon. Imagine, ang tagal ko na dito. Still, may mga utang pa rin ako. Why? Kasi, yung situation like this, na nawawalan ako ng trabaho. Hindi kasi mura ang bilihin dito. Kaya lang, may mga paraan na kahit wala kang pera talaga, meron kang maidadao sa sarili mo. Pero after nun, problema dyan, paano mo babayaran yung credit card? Ang ginagastos ko dito, dollars din. Kung sa Philippines ko gagastusin yung dolyar na kinikita ko dito, malaki yon. Kaya lang, andito ako Diba? Dolyar ang kinikita, dolyar ang ginagastos. Mas madalas yung walang trabaho kaysa sa may trabaho. Poor. Diba? Hindi po lahat ng nasa Amerika ay mayaman o mapera. Yung nasa Middle East ang may pera. Bakit? Nakakontrata yon. Pagka hinire ang isang Pilipino sa Philippines ng Qatar o Saudi Arabia, may pera yon. Kasi kung ang kanilang kontrata ay 3 taon, 3 taong nakafix yung income nila, 3 taon silang may kita. Yun ang kaibahan namin. Kami po, walang kontrata na nandito. Tapos, magtatrabaho kami sa agency. Yung agency dito, hindi kami protected. Unlike do sa agency ng mga nasa Middle East, dito po, pag kinuha ka ng agency, ang gagawin lang sa'yo ng agency, wala kang benefits. Wala kang assurance sa pagkatapos ng pasyente mo na yun, may kasunod. Wala yon. Pag kinuha ka nila, automatic yon. Kung ang sweldo mo 10 piso sa isang araw, 5 piso sa agency o 4 pesos sa iyo sa automatic yon. Wala kang benefits pag na-aksidente ka habang nagtatrabaho ka, dusa ka. Pag wala kang pagkain habang nagtatrabaho ka, magutom ka, kaya bibili ka. Kapag ka nahihirapan ka doon sa pasyente, kahit dumaing ka doon sa agency, sasabihin sa iyo, kung kaya mo, tiisin mo. Kung hindi mo kaya, bibigyan namin sila ng iba. Ganon dito. Walang protection from the agency. Marami nang namatay ditong caregiver habang nagtatrabaho. Ano na pala sa agency? Walay. Nagpapadala naman ng bulaklak. What is bulaklak? Meron dito na aksidente habang nag-caregiving. Pinagamot ba ng agency? No. Pinagamot niya yung sarili niya. Ano ginawa ng agency? Kumuha lang ng iba. Ano ba? Ganon dito. Kaya nga sabi ko nga alin ang mas masarap? Yung buhay sa Middle East o buhay dito sa Amerika? Pareho lang. Pareho lang. Ang maganda lang sa Middle East, may kontrata ka. Dito, wala. Pero, kung titignan mo yung kinikita nila doon,
halos pareho lang din. Kasi, isang buwan mong kikitain doon. Dito, mga 2 linggo o 3 linggo, sulitin mo na. Humanap ka na ng humanap ng trabaho. Para kahit papano, kumita ka. Pero, minsan malas. Ako, natitigman ko 2 buwan walang trabaho. Hindi naman ako umabot ng 3 buwan. 2 buwan wala. Tapos, pagka nagkatrabaho ka, 2 buwan o 3 buwan bago mo makuha yung sweldo mo na 2 days lang. Di ba? Yun yung buhay. Yun yung life. Kaya, itong vlogger na to, girl, mag-sorry ka. Pag nag-sorry ka, hindi ka bawasan sa'yo yon. Ang masakit lang doon, paano mo lulunukin yung pagkain na isinuka mo? Bakit kasi inilabas mo yung sama ng ugali mo? Masama pala yung ugali ng bata na to. Ang ganda eh. Sikat na sikat eh. Sexy, nagmumotor. Masama pala yung ugali itong bata na to. Diba? O diba? O so, yung mga influencers na we follow, sino sila? Ano yung totoong pagkatao nila? Questionable yan, di ba? Kaya nga ako, pagka nakita ko na, ang bait-bait naman ito, ang ganda-ganda ng vlog, pinaghandaan talaga, pinagayakan, dun, nagdududa ako dun eh. Kasi, ano yung nasa likod habang ginagawa mo, yung recordings mo, yung videos mo, na napakaganda, ano yung nasa likod nun? Minsan, it's okay for me na manood ng live. Kasi bawat kilos nun may muta yon, may dumi sa ilong yon, o kung ano man, makikita mo. Pero yung recorded, paano natin malalaman? Kung paano nila yun inedit, kung paano nila yun ginawa, di ba? Sabi nga nung iba, walang hiya yan Pag wala sa harap ng camera yan, hayop yan, demonyo yan, o di ba? Ano yung katotohanan doon, di ba? So, yun lang po yung may share ko ngayon. Nakakalungkot lang, no? Kung yung pag-overtake mo sa kanan nung magandang sasakyan na yon, basta umovertake ka na lang. Sige, okay na, pinakyo mo. Sige, habang nagbibideo ka, minumura mo. Pero dapat, girl, hindi mo na inihinto yung motor at inabangan yung tao. Kasi nung inihinto mo yung motor, dahil ginanon mo siya, ang iniisip ng tao may problema. So, huminto yung sasakyan. Tapos, binastos mo pa. Diba, no? Yung tao ang gumagawa ng dahilan para siya maging masama sa paningin ng iba. Ngayon, dahil pinili niyang gumawa siya ng masama, nagkakaroon o nagkikreate siya ng problema na sa bandang huli, isa lang ang kauuwian nun. Magiging damage sa personalidad mo yon, o ibabangon mo yung sarili mo dun sa pagka-damage na yon, hindi nung taong winalanghya mo, hindi nung sarili mo rin, hindi ba? Itong bata na to, magsosorry yan. Sayang yung followers, pinaghirapan nyo. Sayang yung pagiging sikat mong vlogger girl, sayang. Kaya yung ending yan, kakainin mo sinuka mo Tapos sasabihin ng mga followers mo, ay, ang galing-galing, nag-sorry. Humble siya. Humble ba? O just to protect the viewers, the followers, and yung kanyang status bilang sikat na influencer, vlogger dito sa social media. Diba, no? Yun lang. So far, so good. Pag mainit ang ulo mo, inom ka lang muna ng ng malamig na tubig. Tapos, pag medyo naagrabyado ka, pagpasensyahan mo na. Kasi, time will come. Yung ginagawa mo, mangyayari sa'yo. Dahil, may taong gagawa ng kawalanghiyaan sa'yo. Dahil, deserve mo yun, no? Diba? Nakakatawa. Salamat sa pag-join, ha? Ang maganda lang dito talaga sa buhay natin, we all have chances. Meron tayong lahat tsansa
para gumawa ng mabuti at gumawa ng masama. Balanse. Di ba? Sana magtatrabaho na ako.